Magandang araw po sa inyong lahat. This is day what? This is day 75. Mula po ng kinidnap nila si Tatay Digong. Nakikita niyo po, nandito kami ngayon sa Duterte Street. Napakarami pong mga kasama, no? Galing po yan. Date lang po ako, no? Naalala nyo, ang abogado ni Tatay Digong nagsampa ng pangalawang disqualification sa dalawang pulis na nauna na nagdesisyon doon sa issue ng jurisdiction ng hukuman. Now, sumagot po ang prosecution dahil binigyan sila hanggang Mayo 22, no? So tapos na yung kanilang panahon para sumagos. Ang sabi nila, wala raw dahilan para mag-disqualify ng dalawang maestrado dahil ang issue naman daw po ng jurisdiction ay isang issue based on law. So at hindi naman po ibig sabihin na palibasa daw nagdesisyon sa naunang kaso ay magiging pareho ang desisyon nila. No? Na hindi ko po maintindihan kasi kung legal issue yan at nagsalita na sila, nagkaroon na sila ng desisyon dati pa, paano pa magpapaman? Hindi pa po yan desisyon ng hukuman. Pinasagot lang ang prosecution dun sa motion ng abogado ni Tatay Digong at sumagot sila at yan ang sagot po. Pero wala pa pong desisyon ang hukuman. So yan po ang ating update. Fake news po na nabasura na yung disqualification ng dalawang judges. Bagamat meron ng naunang disqualification kasi ang nagamit ng mga abogado ni Tatay Digong na provision sa naunang binasura ay para lamang sa voluntary disqualification at hindi po para sa disqualification na hihingi ng akusado, gaya ngayon. Okay? So malinaw po yan. Wala pa pong desisyon ang hukuman doon sa disqualification ng dalawang maestrado. At nakapinbin po ngayon sa hukuman ay yung lack of jurisdiction at sinasabi natin dahil nasimula ng preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw sa ICC. No? Hindi pa nga po madidesisyonan yung issue ng kidnapping kasi kinakailangan niya ng ebidensya at magkakaroon ng full-blown hearing. Okay? At bukod pa po dyan, ang inaantay pa ng hukuman ay yung, bukod po dyan, nagkaroon ng desisyon na pinagbigyan ng mas mahabang panahon yung prosecution para ilabas sa mga pangalan ng testigo. At nauna ko nang sinabi, unfair yan na binigyan sila ng mas mahabang panahon samantalang nasa Pilipinas ngayon ang investigador ng ICC, pinipilit ang mga ilang kapulisan na magtestigo. Ang sabi nila, kaya lang nila kailangan ng karagdagang panahon, dahil kinakailangan daw ma-secure yung seguridad ng mga witnesses. Pero katotohanan, kaya kinakailangan nila ng mas mahabang panahon dahil wala pa silang mga testigo. At ay kumakala pa sila ng testigo. Okay? So anyway, yan po ang ating updates from The Hague. Kahapon din po, ay napakalaking pagpupulong ang nangyari dito sa The Hague at nagtipon-tipon po ang mga Pilipino. Ang estimate ko po, mga 2,000 ang dumating. Tama po? 2,000, bagamat napaka-ulan po kahapon, napakalamig, 2,000 po dumating, nakaisa, at hiningi ang pagpapalaya kay Tatay Digong. Ang ating mensahe, importante yung mga Pilipino dito sa Europa, kasi silang mga European, dapat sila magkastigo sa kanilang gobyerno. Bakit hinahayaan yung itulong ng mga Dutch sa isang Dutch na kulungan ang Pilipino na kinidnap para humarap sa ICC. Walang kulungan ng ICC kung hindi kulungan ng Dutch. Walang preso na nagbabantay dyan na kung hindi mga Dutch. So kinakailangan dahil ang Holland at ang European Union ay sinasabing kampiyon sila ng karapatang pantao, bakit pinapayagan nila magpatuloy si Tatay Digong na alam naman nila na kinidnap para humarap dito sa ICC. Yes. At ngayon, ang tanong natin, sino pa rin ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas? Duterte! At ano po? Ano po ang sigaw ng bayan? Magkausap naman tayo ng ilang mga
kasama natin. Taga saan po kayo? Cavite po ako, Cavite, Philippines. Saan po kayo galing dito sa Europa? Sa UK, London po. Sa UK. So, saan po kayo galing dito? To give my support to PRRG. For me, is the best president and nobody else. He is only one who loves the Philippines. That's why I support him. Dito, banda rito naman po. Ako po pero from the UK po kami. Kami po ay bangag na bangag yung mukha nang dahil sa haba ng biyahe namin. Ngayon, hindi pa rin kami nangingiwi kahit bangag yung mukha. Kasi hindi kami para sa aming pangarap at maraming salamat po. Sorry, Rocky! Alam niyo po, kayo pinasasalamatan ni Tatay Dico. Kasi alam niya na hindi tayo nauubos dito araw-araw. At ang sabi niya talaga, kayo nagbibigay lakas sa loob sa kanya para harapin. Ito naman eh. Okay, ayun po. Ako po from London din, Emily Barameda. Kaya po kami nandito ngayon para po ipakita ang buong pagmamahal at suporta nating lahat kay Tatay Digo. Kami po ay sinabihan, attorney, na binabayaran daw po kami ng 20 euros just to come here. Kaya sabi namin, yung 20 euros nila, hindi po kami bayad, may pera po kami. Sa pagpunta dito, kahit lalo na hindi kami bangag. Galing po sa bulsa namin yan. Ang 20 euros po, pambili lang namin ng luling at tuyas. Yes, so kami panglalagan. May pera po kami. May pera po kami. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Sigaw. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. May pera kami. May pera kami. May pera kami. Yan, ang mensahe sa mga tambalis Diyos. Hindi nagdadaan sa pera na nagdadaan sa pagmamahal. Kayo po. Manchester United come from Negros dahil marami ang nagtatanong, they are wondering kung bakit daw tayo mga Duterte supporter ay parang nalito natin. Dahil ang tanong nila, bakit daw ganun natin kamahal si Tatay Digo? So tanging sagot ko sa kanila kung bakit ganito kami. Dahil kung ano gusto namin mangyari sa aming pamilya at sa Pilipinas, yan mismo ang ginawa ni Tatay Digo. Kaya minahal namin siya dahil ginawa niya ang ligtas sa aming mga pamilya, kami dito sa abroad ay panatag na walang mangyayari sa aming pamilya habang kami dito ay kumakayod para makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. So hindi kayo magtataka kung bakit ganyan namin kamahal si Tatay Digong. Dahil kung ano ang gustong mangyari namin sa Pilipinas, yan ang ginawa na ni Tatay Digong. At yan ngayon ay kanyang sinasakrifisyuhan dahil sa kanyang gusto na tayo ay ligtas at tahimik ang ating buhay at ang Pilipinas ay maging ligtas at maunlad. Kaya itong ginagawa namin, kahit walang bayad, kulang pa ito para sa ginawang kabutihan ni Tatay Digong, para sa ating pamilya. Panik naman dito. Panik. Ano po pangalan niya? Good morning, everyone. Sorry. Konting kahit katahimikan. Good afternoon. We are from UK and actually this is our fourth time to come here. Because we would like to give the support to Duterte because we believe that he is the sinceriest, the truest, the best president we ever have in the Philippines. So I said to Duterte, release him. You don't have the right to detain him in your prison. Yes. He loves the Filipino people in the Philippines. Thank you. Salamat. Sino po ang gusto magkasalita? Sa mga nagsasabi, no, marami nga nagtatanong, bakit po kayo nagbumagastos ng mga pera papunta roon? So na po, alam mo, miss namin ang isang Duterte
kind of leadership. We want that kind of leadership. We want that kind of governance. We the Filipinos demand the leadership, good leadership, because we Filipinos deserve a best leader like Duterte. Yes. We want to give the message to those corrupt politicians. You will not sit there for long, because all we need, the Filipino people, is a good governance, a good leader, a good president, the best Duterte kind of leadership. Ito po ay galing sa mga kababayan natin na talaga namang komportable na ang buhay sa iba't ibang parte ng Europe. Pero mahal na mahal pa rin nila ang Duterte.